Hi, magandang araw po sa ating lahat. Narito po ako upang magbahagi ng salita ng Diyos at ng kabutihan niya, na kung saan ang salita ng Diyos ay matatagpuan po natin to sa Book of Proverbs. Ito po ang aking isi-share sa araw nito. So, bago po ang lahat, nais ko po munang kayong batiin na isang pinagpalang araw. Lahat ng mga viewers dito sa ating Daily Blessing Sharing. So, mula sa mga kapatiran sa JCSGO Local and Global, binabati ko po kayo na isang magandang araw at gawin din po sa JCSGO sa ating Central Family sa pangunguna po at pamumuno ng ating mga senior pastors, Bishop Jonathan and Pastor Vicky, and of course sa aking co-pastor na nagbabahagi dito sa Daily Blessing Sharing. So, kumusta po? Kumusta po ang ating araw-araw na buhay? Marahil, alam ko po sa mga sitwasyong ito ay meron po tayong iba't ibang sitwasyon na pinagdadaanan. Especially itong panahon na ito na kung saan talaga naman pong kakaiba. Kakaiba ang panahon na ito not only in myself, hindi lamang po sa aking community, hindi lamang po sa ating bansa, buong bansa po ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon na kung saan ay meron pong pandemic. So alam ko po na marami sa atin na nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok ay hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung paano niya susolusyonan. Marahil gulong-gulo na ang kanyang kaisipan. Marahil hindi niya alam na ang problemang ito ay ano ba ang makakasolusyon sa kanya. At meron naman po mga tao na kung saan sa sobrang lakas ng kanyang kalooban, siya ay matatag, sinasabi na kayang-kaya niya. May mga problema na nararanasan niya pero ito ay nasusolusyonan niya dahil sinasabi niya na kayang-kaya niya at siya ay matatag. Pero alam niyo po ba, meron naman pong mga tao na kung saan at peace dahil siya ay walang nai-encounter na mga problema. So alam niyo po ba, nakagaya na nabanggit ko kanina sa Proverbs, pwede pong babasahin ko muna sa inyo ang Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Sabi po sa verse 5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path." Yun po ang sinabi sa verse 6. At sa Tagalog po naman, ang sabi po dito sa verse 5, "Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan." Sabi po sa verse 6, "Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong tatahakin." Amen. Isa pong napakagandang pangungusap ng Diyos na may kalakip na napakagandang pangako. Para sa ganun po tayo ay napapagpala. Para sa ganun po tayo ay napapagtagumpayan natin kung ano man yung ating nararanasan sa araw-araw. Amen. So isa-isahin ko po ito dito. Isa-isahin ko po itong binasa kong ito. By the way, mga minamahal na viewers, alam niyo po ba na sa bawat pagsunod natin, sa bawat command sa atin ng ating Panginoon, na kapag yung sinasabi ng ating Diyos ay ginagawa natin, sinusunod natin, ito po ay may kalakip na pagpapala. Take note mga kapatid, kapag tayo po ay sumunod, may kalakip po itong pagpapala at may kalakip itong tagumpay. At alam niyo po ba na ganun din po sa hindi pagsunod. Kapag tayo po ay hindi sumunod sa ipinapagawa ng ating Panginoon sa atin, ito naman po ay may kalakip na sumpa. Sumpa po. So sumpa ang ibig sabihin, sa buhay natin, tayo po ay laging nalalagay sa alanganin. Kapag tayo ay hindi sumunod sa ipinapagawa ng ating Panginoon sa atin, malalagay po sa alanganin. Alalahanin po natin na kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, minsan ang buhay natin ay sumasablay. Amen? So ito po yung instruction ni Lord sa binasa ko. Yung binasa po natin sa Proverbs, sabi po doon ito po yung number 1. Sabi po doon, "Trust in the Lord with all your heart." Ito po ang instruction ng ating Panginoon sa ating binasa sa araw neto. So sabi doon, magtiwala daw po tayo sa Diyos na ang buong puso at lubusan. So sinasabi ng Panginoon na kung ano man daw yung
paplanuhin natin, kung ano man daw yung babalakin nating gawin, kailangan tayo ay magtiwala sa Kanya. Hindi po tayo pwede magtiwala sa sarili nating karunungan. Take note po mga minamahal na kapatid o mga minamahal na nanonood dito, dapat po malaman natin na yung ating talino, yung ating galing, dapat po malaman natin na ito ay nagmula sa ating Panginoon. Kaya dapat ipagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng bagay na ating gagawin. Ito po ay pagkatiwala natin ng buong-buong nagmumula sa ating puso. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Amen? So yun po, number 1, trust in the Lord with all your heart. At ang number 2 naman po ng instruction ni Lord sa binasa natin. Sabi dito, lean at your own understanding. Huwag daw po tayong manangan sa sarili nating karunungan. Amen. So ano bang ibig sabihin nito? Opo, tayong lahat, katulad na sinabi ko po kanina, na tayong lahat ay biniyayaan ng ating Panginoon na napakaraming talento, napakaraming galing. Pero alam niyo po ba na pinapaalalahanan tayo ng ating Diyos na huwag nating kalilimutan na ang galing, ang talino natin, ang diskarte natin, ito ay nagmula sa ating Diyos. Sinasabi nga po ng ating Panginoon, huwag daw nating ipangahas o ipagyabang yung ating nalalaman. So, ibig sabihin, minsan may mga tao po na sinasabi niya, kayang-kaya kong itong gawin dahil ako ay matalino, ako ay maabilidad, ako ay madiskarte. Hindi niya naalaala na ang Panginoon ang nagbigay at nagkaloob nito sa kanya. So, dapat ito ay, huwag po nating tayong mananangan sa ating sariling karunungan o abilidad. Dapat malaman po natin na ito ay nagmula sa ating Panginoon. Amen? So ano nga po yung number 1? Trust in the Lord with all your heart. And number 2, and lean not your own understanding. So minatutunan po ba tayo? At ang number 3 naman po, in all your ways, acknowledge Him. Wow! Sabi dito, sa lahat ng iyong gagawin, ay siya nga'y alalahanin. So mga kapatid, mga kaibigan, dapat kung ano man po ang babalakin natin, dapat kung ano man po ang gagawin natin ay palagi po nating aalalahanin ang ating Panginoon at palagi nating itong idudulog sa Kanya. Kasi may mga ilan pong tao na sinasabi nga na kayang-kaya niya, according po sa sinabi ko kanina, maabilidad siya, matalino siya, pero alam niyo po, sumasablay talaga. Kaya dapat lahat ng ating gagawin, ito ay ilalapit natin sa ating Panginoon. Amen? Amen? So ano po yung una? Trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding, number 2. At ang number 3, in all your ways, acknowledge Him. So napakahalaga po na sa bawat gagawin natin ay sa Diyos tayo lalapit. Amen. Idudulog po natin ito sa Kanya. Kaya sinisigurado ko po na kapag ang tatlong ito ay ginawa natin sa ating buhay, asahan nyo mga minamahal na kapatid na tayo ay magtatagumpay at idadirect niya yung ating patutunguhan. Sabi po doon, sinisigurado niya na tayo ay idadirect ng Panginoon yung ating patutunguhan o kung ano man yung paplanuhin natin, kung ano man yung gagawin natin. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, asahan natin na ito ay magtatagumpay dahil tayo ay nagtiwala sa Kanya. Hindi tayo mananangan sa ating sariling karunungan. Tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Amen? So, minatutunan po ba tayo na napakaganda po ang sinabi ng Panginoon? Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct our path. So, sige po, tayo po ay manalangin sa araw nito. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Lord, na tunay nga, Ama, na kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, Lord God. Lord, tunay nga, Ama, kung kami ay lalapit sa iyo, kung ano man ang mga planuhin, balakin namin, o gagawin namin, O Lord God, ay patuloy namin itong ipagkakatiwala sa iyo, O Lord God. Hindi po kami mananangan sa aming mga sariling karunungan, O Lord God. Dahil kung kami ay mananangan sa aming mga sariling karunungan, O Lord God, minsan ito ay sasablay, Panginoon, O Lord God. Kaya Lord, napakahalaga na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, Lord God. Napakahalaga na patuloy namin gawin ang nais mo po, Panginoon, sa buhay namin, O Lord God. Dahil ang aming talento, ang aming galing,
ang aming diskarte, O Lord God, ay ikaw po, Panginoon, na nagkaloob nito, O Lord God. Kaya Lord, we pray, Panginoon, na palagi ka po naming alalahanin, O Lord God, sa lahat ng aming mga babalakin, sa lahat ng aming mga gagawin, O Lord God. Salamat po, Lord, sa araw nito, O Lord God, at pagpalain mo po, Diyos, ang buhay ng bawat isang nakinig at nanood sa oras nito, O Lord God. Lord, kung ano man, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan, O Lord God, we pray, Panginoon, O Lord God, na ito ay katagpuin mo po, O Lord God. Salamat po, Lord, sa araw nito, O Lord God. Tunay nga, Ama, na ikaw ang Diyos namin, O Lord God. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo kami magtitiwala, O Lord God. We thank you so much, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.